Panginoon, ang bawat kaloob po natin ibinigay sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. O dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat. Patuloy na sa oras at sa araw na ito, buong-buo po kami nagkakaloob sa iyong gawain. Hindi po dahil kami po iyong pinagpala, kundi dahil ino-honor po namin kabutihan mo sa aming mga buhay sa larangan po ng pagkakaloob. Tunay na Lord, bless your children, bless this church, bless this congregation, Panginoon, mula sa maliit na bata, mula sa mga kalalakihan, sa kababaihan, sa nanay at tatay, lolo at lola. Tunay na Lord, abutin mo sila ng iyong pagpapala. Kung paano po sila tapat na nagbibigay sa iyo. Kung paano sila tapat na nagkakaloob sa iyong iglesia. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Hindi lamang doble, triple. Tuloy na nag-uumapaw at nag-uumapaw ng pagpapala ang daloy mo sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po na tunay nga ibubuksan mo ang Durangawa ng langit at ibubuhos mo ang nag-uumapaw ng pagpapala sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang pinagkukunan ng yaman, sa kanilang trabaho, negosyo. Tuloy nga ikaw ang maghawak, Panginoon. Panghawakan mo ang lahat ng ito, Father God. Maraming salamat po, Diyos, sa pagpapala na patuloy po namin nararanasan sa araw-araw. Salamat po, Diyos. Sumiyong lahat ng papuri, pagdakila, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi na, Amen. Sige po, manatili po tayo mga kayo. At patuloy po natin itaas ang ating kamay at ipikit ang ating mga mata. Ito na po yung oras para ang salita naman ng Diyos ang ating mapapakinggan. Panginoon, marami pong salamat. Dahil sa umaga pong ito, kagalakan po namin na mapaglingkuran ito. Dahil 6 na araw po kami nagtrabaho sa mundong ito. Pero ang ikapitong araw po ito, inilalaan po namin sa gusto namin masulok. Gusto namin marinig ang tinig. Gusto namin maunawaan ang mga salita. Gusto namin maunawaan kung ano ang ibig at layunin mo sa buhay namin, kung bakit kami narito. Kaya marami pong salamat. Dahil ngayon pa lamang binuksan mo na ng malawak ang aming mga puso at isipan. Nang bawat kapahayagan mo, ang bawat salita mo, ay madali namin itong mauunawaan ng dahil sa tulong mo ka daw, Holy Spirit. Kaya sa mga oras pong ito, wini-welcome ka po namin sa pamamagitan ng lingkod. Malaya kang magsalita, magturo sa aming mga buhay. Yes, Lord. Kaya wini-welcome ka po namin sa buhay ng lingkod mo. Pastora Catherine P. Estrella. Sige po, manatinig po tayo sa presensya ng Diyos. Yamang narito tayo dahil sa pag-ibig. Naligtas tayo dahil sa pag-ibig. May higit pa bang pag-ibig sa pag-ibig ng Diyos? Yamang di man tayo karapat-dapat, ngunit tayo minahal mo. Kaya Father God, sa mga oras na wala kaming may bibigay sa iyo kundi ang pagsamba, buhay, at ang mga aming papuri at pagmamahal. Patuloy po natin sambahin ng ating Diyos. We exalt you, Jesus. We honor you, God, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Jesus.
pag-ibig, sa pag-ibig mo, Diyos. Di man ako dapat ibigin, ay minamahal mo pa. Isang pasanin natin may higit pa ba pag-ibig, sa pag-ibig mo, O Diyos.
Tanggapin mo, Diyos mahimig, ng pagpupuri at pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Ng pagpupuri at pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Sa dakilang pag-ibig mo. Salamat po na tinanggap mo ang aming mga buhay na handog sa umaga nito. Tunay nga, Ama, ito ang ibig at nais mo na sinasabi mo sa aklat ng mga taga-Roma sa pamamagitan ng iyong lingkod Apostol Pablo. Na ihandog namin ang aming mga buhay bilang handog na buhay, kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. Father God, salamat. Kami po naniniwala at nananampalataya. Hindi mo lang ito tinanggap pag gusto iniyakap, pinapahalagaan. Salamat ng aming pagsambay naging mabangong samyo, mabangong handog sa harapan. Salamat na hindi mo kami hinuhuli. Salamat na kabilang po kami. Sa mga pinaprioridad mo. Kaya Father God, pangunahan mo panatili ang gawain mo ito. Kaya the Holy Spirit lead us. Hanggang sa pagtatapos po ang gawain mo sa umagang ito. Ang iyong lingkod ay mababahat lagi kang matas. Walang kapurihan at karangalan ang matanggap ang iyong lingkod bagos ito'y lahat para sa iyo lang. At ikaw lang ang karapat dapat na tumanggap nito. Kay Father God, sa iyo lahat ng kapurihan, pagsambat pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, at sa pamagitan ng Espiritu Santo, lahat po tayo isama-sama magsabi ng Amen. Palakpakan po natin Diyos na lahat. Glory to God. Kaya para po tayo makakaupo sa presensya po ng ating Diyos na lahat. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa pangunguna po ng ating nanay sa pananampalataya, pinagkatiwalaan ng Diyos na pangunahan po ang Iglesia ng Victorious, Pastora Richilda Dragan, at sa mga kanyang katuwang kabalikat, Pastor Enrico Bernaldez, Pastora Wen, Pastora Rose, at sa lahat po ng Body of Christ. Muli po, bumabati po tayo ng isang mapagpalang umaga. Glory to God. Hayaan naman po natin na mabigyan natin ng maaliwalas ng ngiti ang gawain po ng ating Diyos. Hayaan po natin na maging pagpapala tayo sa harapan po ng ating Diyos na buhay sapagkat ito yung araw na pagpapala at araw na itinangi po ng ating Diyos na buhay dahil tayo nga po ay mga taga langit na anak ng Diyos na kung saan pinagkatiwalaan para sa napakalaking gantimpala. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Diyos na God. So, glory to God, ngayon na po tayong makinig sa salita po ng Diyos. Yamang napag-aralan naman po natin to dati na ang mainam na nakikinig, ang attentive, ay siya lamang nakakatanggap ng dakilang biyaya at pagpapalang inilaan po ng ating Diyos na buhay.
salita po ng Diyos ay patuloy po nating pahalagahan, hindi lamang dahil sa araw po ng linggo, kundi pahalagahan po natin dahil ito ang pasimula, ang salita na kung bakit nalikha ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng salita at ng salita o ang berbo na nagkatawang tao, walang iba kundi si Jesus Christ na naging tagapagligtas natin. Si Jesus Christ na naging manunubos po natin. So, lahat po tayo ay mainam po at matamang makinig po ng salita po ng Diyos. So, dito po ay pag-aaralan po natin ang kahalagahan po ng commitment. Loyalty of our commitment to Christ Jesus. Alam niyo po ba habang nakasalang po tayo sa pananalangin at pag-aayon sa biyaya po ng Lord? Pangatlong araw po ata po yun o pangalawang araw po. Ang Lord ay nag-reveal. Sabi niya po, sa lingkod ng Diyos, Pastor Richie. Tinanong niya po kami isa-isa. Sabi niya sa amin, ano na ba kayo sa church na ito? At kami nagtataka, nakapabilog po kami. Ano na nga ba tayo sa church na ito? Isa-isa niya kaming tinanong na, magpapatuloy pa ba kayo? Ipagpapatuloy pa ba natin to? Sabi niya, ako magpapatuloy ako. Ipagpapatuloy ko tong church na to. Tinanong niya yung lahat ng mga nananalangin at nag-aayon niya. Ikaw, Flora. Ikaw, Nins. Ikaw, Mark. Ikaw, Mike. Ricky. Andrew. Magpapatuloy ba kayo? Hanggang sa tayo na yung tinanong. Ikaw, Kat. Magpapatuloy ka po ba? Alam niyo po ba yung narinig nating mga kasagutan po ng mga linggo po ng Diyos? Sa hirap at ginhawa na magpapatuloy po. Hindi ka namin iiwan at hindi namin iiwanan ng iglesia nito. Sabi ko, sa lingkod ng Diyos, maging ako na till death to us part. Hindi ko iiwanan ng victorious. Bago pa yung i-reveal ng Diyos sa lingkod niya, gayon din po yung rinibig sa amin ng Lord in the second day. Commitment. Alam niyo po ba ang commitment ay hindi lang siya patungkol sa full time. Hindi dahil pastor ka, evangelista ka, workers ka, ay sila lang yung may karapatan na mag-commit sa Lord. Ang commitment ay hindi lamang po sa workers, maging ito po ay sa mga tagapakinig, sa kongregasyon. Sa lahat ng mga mananampalataya na ipinasok ng Diyos sa kanyang iglesia, sa mga iniligtas niya, lahat kailangan maging committed. Alam naman po natin kung paano nagsimula ang iglesia nito. Nakita niyo po ba yung video po na ginawa po ni Pastor Ricky? Nagsimula sa Gadugdug Residence, sa pinakamababang bahagi sa ground floor. Hanggang yung umakyat siya. Hanggang sa napunta tayo ng Lanzones. Maraming church ang nagsara. Maraming pastor ang tumigil. Maraming manggagawa ang nanahimik. Pero tayo namang taga-victorious. Actually, wala pa talagang pangalan yun. Di ba, Tepe? Wala pang pangalan yun. Continuous lang tayo noon, continuous na na nananambahan sa Lord kasi nawaan natin yung kahalagahan ng Sunday para to sa pagsamba, para sa Diyos. Kaya may pangalan man o wala yung church, nagsasambahan yung church na to. Hanggang sa nagkaroon siya, sinilang yung Victorious Miracle Jesus Ministry sa pinakapuso ng Lord. Na hanggang ngayon, inabot na siya ng 3 taon sa biyaya ng Lord. So ito ay isinilang na naghihirap ang mundo, pero pinapasagana tayo. Naalala ko nga na lockdown, nasa Balaogan chapter tayo yung pinagkatiwalaan ng Lord na manguna sa kanyang kawan. Nagagalit na sa akin yung kapitan, gusto na akong ipadampot kasi lockdown nga. Tayo, nangangaral, nagtuturo, nagtitipon-tipon tayo.
Pero alam nyo ba, dito sa pangangaral na to makikita natin yung kahalagan na pag committed ka sa Lord. May pangalan o wala yung church. Hindi maaalis sa puso mo na mahal mo ang Diyos. Mahal mo yung araw mo. Alam mo yung loyalty natin sa Lord, dapat hindi nawawala. Kaya nga sinabi sa aklat po ng Psalms 37, verse 5 to 6 na, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, ibig sabihin, italaga at ibigay po natin ang ating tiwala sa Diyos. At lahat ng bagay na pinagkatiwala natin sa Kanya ay ipinangyayari. Nagtiwala lamang po tayo na tutuloy-tuloy yung gawain ng Diyos hanggang sa lumaki yung congregation. Hanggang sa nagkaroon siya ng chapters na hindi natin inaasam. Kaya sabi nga, ang loyalty ng ating commitment sa Diyos ay hindi lamang mananatiling ganito. Kailangan yung loyalty natin sa ginagawa natin para sa Diyos, manatili hanggang sa pagbabalik niya. Commitment means, sabi nga na, it is certain decisions are made in advance, irrespective of the circumstances. Sabi po rito, certain tiyak na desisyon na ginagawa natin na advance, irrespective anuman ang nangyayari. Anuman yung nagaganap. So, ibig sabihin, yung commitment po pala ay ginagawa natin dahil ito yung desisyon natin. Hindi dahil sa may nag-utos sa atin, hindi dahil sa pinilit tayo, kundi ito'y kusang loob na ibinibigay natin. Ito'y kusa nating ibinibigay sa isang bagay, tao, or Diyos. So, katulad na lang ang halimbawa, example sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay kailangan ng commitment yan. So, ibig sabihin, hindi pwede na mamahalin mo lang siya, una, pero hindi na sa huli. Una, kalagitnaan, hanggang ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo, dapat yung commitment mo sa asawa mo, mananatili yun, hindi nagbabago. Di ba may vow? Na sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, sabi nga rito, sa panghihina at kalakasan. Ewan ko kung ano pa yung vow na binabanggit. So, alam niyo po ba, ako'y naniniwala na yung commitment na yun, na ibinigay natin sa harapan ng Diyos, ay kailangan natin may pangyari. Bakit ang mag-asawa naghihiwalay? Minsan dahil hindi na sila committed sa isa't isa. Ano yung nagiging rason? Nalalamig yung pag-ibig. Nawawala ng oras. Nawawala ng tiwala at naghahanap ng pagmamahal sa iba. Na kapag nakitaan na ng panghihina, nakitaan na ng kakulangan, nakitaan na ng pangit, hindi na nagiging committed. At yun yung gustong ipaunawa sa atin ng Lord. So, what is the real meaning of commitment to God? Sabi po rito na, it means that we now and always we love God and our neighbor as ourselves. So, ibig sabihin, ngayon at araw-araw at sa habang panahon, yung pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa natin ay lagi yan. Ibig sabihin, pag committed ka, it means our actions will reflect who we are. Ibig sabihin na hayag ito
nakikita ito. Ibig sabihin, yung actions po natin nagpapahayag kung paano tayo committed sa isang bagay. Kung paano natin ipinapakita, kung paano natin siya binibigyan ng halaga. Halimbawa, katulad ng pagiging Kristiyano natin, pagiging born natin. Kailangan, as a Christian, we must be committed. It means, we are Christian every day. Hindi Christian someday, now, tapos sa susunod na araw, na buwan, diba? Hindi na tayo Kristiyano, hindi na tayo mananampalataya, hindi na tayo committed sa Lord, hindi na tayo committed sa ginagawa natin para sa Lord. Pag born again ka, at pag committed ka, ibig sabihin, araw-araw mong ipapakita yan. Araw-araw mong ipapahayag yan. Meron pong kwento po rito sa Bible. Dito po makikita po natin ang commitment ng isang babae sa Diyos at sa kanyang biyanan. Mabukas po tayo sa aklat ng Ruth, chapter 1. Sabi po rito sa Ruth, chapter 1, ito po isang kwento na kung saan, basahin ko po sa inyo. Si Elimelech, ang kanyang sambayan sa Moab. Mahaba-haba po ito, kaya mainam po tayong makinig. Sabi po rito at nangyayari ng mga araw na ang mga hukom ang namumuno't nagkaroon ng tagutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya ang kanyang asawa at kanyang 2 anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, ang kanyang asawa ay si Naomi. At ang pangalan ng kanyang 2 anak ay Malon at Kilyon. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Juda. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. Ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang 2 anak. Sila ay nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpa at ang ikalawa ay Ruth. Sila ay nanirahan doon ng may 10 taon. Kapwa namatay sina Malon at Kilyon, kaya't ang babae ay naiwan ng kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. Na magkagayon siya at ang kanyang 2 manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paano dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. 7. Kaya't siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan kasama ang kanyang 2 manugang at sila'y naglakbay pabalik sa lupain ng Juda. Subalit, sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, bawat isa sa inyo ay bumalik na sa bahay ng inyong ina. Gawan nawa kayo ng mabuti ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makatagpo ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay kanyang hinagkan sila at inilikas nila ang kanilang tinig at sila'y nag-iyakan. Then, sinabi nila sa kanya, kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. Ngunit sinabi ni Naomi, kayo'y bumalik na mga anak ko. Bakit kayo sasama sa akin? May mga anak pa ba ako sa aking sinapupunan na magiging inyong mga asawa? Kayo'y bumalik na mga anak ko. Magpatuloy kayo sa inyong lakad sapagkat ako'y napakatanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin ako'y may pag-asa, kahit
kahit pa ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Nangangahulugan ba na hindi na muna kayong mag-aasawa? Huwag mga anak ko, magdaramdam akong mabuti dahil sa inyo sapagkat ang kamay ng Panginoon ay naging sa akin, naging laban sa akin. Kaya't inilikas nila ang kanilang tinig at muling nag-iyakan. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas, ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na